Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay sa chapter 23. Tingnan ko lang po kung 23 po. Yan. Chapter 23 po ng Proverbs ang ating pag-aaralan. Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Pagpala namin Diyos na dakila sa lahat, Ama naming mapagmahal, may-ari ng aming mga hiram na buhay at kalakasan. Ika'y aming pinupuri sa isa pong mapagpalang hapon na ito na patuloy niyo pong binibigay sa amin, pinapasilay. Salamat po Panginoon sa patuloy na buhay, sa patuloy na kalakasan at kapayapaan na umiiral sa aming buhay. Bagamat may mga hamon, ay ikaw patuloy nagbibigay ng kapayapaan sa aming pag-iisip, sa aming buhay Panginoon, at sa aming kapaligiran. Salamat din dakilan Diyos sa mga blessings na walang sawa niyo pong pinagkakalob sa amin sa lahat ng mga pagpapala na hindi namin mabilang na palagi niyo pong pinagkakalob sa amin. Salamat sa iyong nga pong pag-ibig sa amin na patuloy niyo pong pinapadama. Sa hapong ito, Panginoon, kami po'y dadako sa aming gawain, ang Bible study. Bagamat di kami kasama-sama physical, kami po'y nakakaisa sa isip at damdamin na sama-sama mag-aral ng iyong masalita. Tulungan niyo po ang iyong abang lingkod na iyo pong gagamitin. Pagkalooban niyo po ako, Panginoon, ng malawak na pangunawa, sapat na karunungan, Panginoon. At ang iyong kalooban ng Panginoon ang siyang masunod. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatid na kasama ko sa pag-aarang ito. Bigyan niyo po sila ng wisdom and understanding, Panginoon. Na sama-sama po namin maunawaan ang nais niyo po iparating sa amin. Humingi kami ng tawad sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasalang nagagawa namin, Panginoon. Maging man ito'y di mahayag, Panginoon, sinasadya or hindi sinasadya, Panginoon. Bilangin niyo po kami po at patuloy na matuwid sa inyong paningin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal at patuloy na nagpapatawad sa iyong mga anak. Ingatan niyo po ang iyong mga anak na nakikisa sa live na ito sa bawat dako. Pinagkatiwala po namin ang gawain nito sa inyo lamang. At ang lahat ng ito ay pinapaabot namin ang panalangin. In Jesus' name, we pray. Amen. Yan, nag-chat si Pastor Chito. Siya dapat wala. Wala na po kasing oras. Kaya kailangan po may mag-sub na po. Ating pong pag-aaralan ay matagpuan po sa aklat ng Proverbs chapter 23. Yan, samahan niyo po ako sa pag-aaral. Yan. Ang Proverbs chapter 23, ito po ay words of the wise. Yan, pangungusap o salita ng marunong or wise. Verse 1 po tayo. Kung may Bible po kayo, pwede niyo po akong sabayan sa pagbabasa. Sa verse 1, sabi dito, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Verse 2, kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag dudukwangin agad ang pagkain, baka iyon ay pain lang sa iyo. Yan. Dito po sa verse 1 to 3, yan, nabasa ko na po yung hanggang 3. Ito po ay warnings na dapat nating gawin kung tayo po ay nasa isang handaan. Sabi, kasalo or may mga pagkakataon sa buhay po natin na tayo ay naiimbitahan sa isang salo-salo, sa birthday party or kasal, ganun.
ang payo dito, sabi, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Yeah. At yung verse 2, kung ikaw daw ay matakaw or malakas kumain, kailangan nyo pigilan yung sarili at huwag agad yung dudukwatin yung pagkain. Ibig sabihin yung may magkaroon tayo ng manners sa pagkain. Kasi sabi nga tayo yung mga Christian na maraming nakasaksi sa atin sa mga kilos natin. Sa buhay natin dito, hindi mas tinitignan ng tao yung natin, yung pagkilos kaysa sa mga sinasabi natin. Mas tinitignan nila yan yung mga ginagawa mo. Kaya sa pag tayo ay nasa isang salo-salo or isang handaan, magkaroon tayo ng manners at discipline. Sabi nga dito, karoon din ng self-control kung ikaw ay malakas kumain. Halimbawa, andun yung favorite mong pagkain. Halimbawa, lumpiang Shanghai, diba? Gustong-gusto na lumpiang Shanghai. Huwag mo kagad kukuha ng marami. Pwede pa isa-isa lang gadon. Para mapaita mo na yung manners mo bilang Christian. At sabi dito, huwag duduktawin agad ng pagkain, baka iyon ay pain lang sa iyo. O kasi bisa, diba, makikita na kunyari ikaw kumuha agad ng maraming pagkain. Tapos yung pala sinusubukan ka lang ng iba. Sabihin, ganun pala siya katakaw, ganun. At magkakaroon na ng kasiraan yung buhay, yung sarili. Kasi Christian pa naman pero grabe kung kumain. Sa school po, pinag-aaralan din yan yung paano yung tamang pagkain, yung mga manners sa pagkain. Isa sa natutunan ko nung grade 12, yung pagtapos na kumain sa handaan or anumang party, yung kutsara at tinidor pagtatabihin sa gilid ng plato para maayos naman pag niligpit. Or kaya naman pagkakain sa fast food chain, Jollibee, McDo, ganyan. Marami kasi nakikita ko na pagkatapos kumain basta lang nakatiwangwang yung pinagkainan. Pero as a Christian, dapat kaitaan tayo ng magandang manners sa pagkain. Yung ano man lang yung niligpitin natin, yung pinagkainan natin, pag samasamahin natin yung mga plastic or plato na hindi na mahirapan yung mga nag-aasikaso. Tandaan natin na, sabi ko kanina, maraming nakatingin sa atin na mas tinitingnan nila yung ating mga kinikilos kesa sa mga sinasabi natin. Verse 4 po is, huwag mong guluhin ang isip mo sa pagkapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Verse 5, pagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbolis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Yan. Sa verse 4 and 5, isa pong warning din sa atin na wag po tayo mag-focus sa pagkapayaman. Marami kasing tao ngayon na maraming tao sa mundong ito na ang pinaka main goal nila ay yumaman. Gusto magkaroon ng maraming pera, magandang damit, kotse, bahay. Pero sabi doon, wag nating guluhin ang ating isip sa pagpapayaman. Kundi pag-aralan mong umiwas doon. Kasi hindi naman totally masama ang yumaman. May mga karakter tayo sa Bible na napag-aralan na mayayaman. Pero meron po kasing dangers sa pagpapayaman. 'Di ba sabi nga yung sa Bible sinabi rin yung ang pagmamahal sa salapi ay
ugat ng kasamaan, or the love of the money is the root of evil. Yung sinasabi dito na yung sa isip, yung walang laman ng isip mo kundi pagpapayaman para umangat ka sa buhay, magkaroon ka ng karangalan bilang isang taong mayaman. Wag po tayo mag-focus sa pagpapayaman. Sabi nga doon, pag-isipan mong umiwas doon. Yan. Meron po kasing danger sa pagiging mayaman eh. Sabi sa Bible, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Sabi nga, mas mabilis pang makapasok yung kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Napag-aralan din natin yung mga nakaraan na mayroong isang mayaman na tinanong niya kung anong dapat niya gawin upang maligtas. Sinabi ng Panginoon, ibenta niya yung ari-arian niya at ipamigay sa mahirap. Pero nalungkot siya kasi nga yung puso niya marahil nasa kayamanan. Yan. Kaya po sabi dito na wag po nating upusin yung ating pag-iisip or guluhin ang ating pag-iisip sa pagpapayaman. Pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito ay simbilis ng agila sa paglipad ng kalawakan. Yung kayamanan po dito sa mundong ito ay pangsamantala lang. Anytime pwede yung mawala sa atin. Kung ilalagak natin yung ating puso pag-iisip sa kayamanan, wala pong kasiguraduhan yung ating buhay dito sa mundong ito. Maaring mawala yan sa isang iglap or paunti-unti maubos lang. Halimbawa, may mga mayayaman na biglang humihirap dahil minsan nalugi sa negosyo, minsan naman nakalungkot yung nasunugan ng bahay or marami pang iba circumstances na nangyayari, bigla silang umihirap. Dahil nga yung kayamanan dito sa mundong ito ay mabilis lang mawala. Sabi nga, simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Kung ito yung example na yung kayamanan talaga ay mabilis lang mawala dito sa mundong ito. Bagkus sabi sa Bible, pag-impukan natin yung kayamanan sa langit dahil doon walang magnanakaw, walang insekto na maninira. Verse 6 naman po tayo. Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nanasahin man ang masarap sa iyong lalamunan. Yan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Verse 8, isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Yan, maliwanag naman po siguro yung sinabi dito na minsan mahirap tumanggap ng tulong sa isang tao na hindi bukal sa loob. Or minsan, paitang tao lang yung pagtulong nila sa kapwa. Halimbawa dito na huwag maikikain sa taong kuripot, ninasain naman ang masarap niyang pagkain. Pagkat yaong maninikit sa iyong lalamunan, aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Yun yung sabi, isusuka mo lang yung kinain mo at ininom. Kasi nga, ito ay di na mabukal sa kalooban. At sa mga uling sentence, at masasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Yeah. Kasi nga, minsan pag diba, humingi tayo ng tulong or pinakain tayo, andun yung pag-appreciate natin sa pagkain, diba? Ang sarap naman nito, salamat sa pagkain. Pero sa mga taong napipilitan lang na gawing iyon, kahit anong puri mo sa kanila, hindi yun nila tatanggapin. Masasayang lang yung sasabihin. Kaya mas mabuti kung tayo tutulong talaga ay dapat bukal sa ating puso. Verse 9, ingatan mo yung dila sa harap ng mga mangmang, hindi niya mauunawaan kahit gaano kaganda
ang sabihin mo. Ito yung may mga sa mga foolish people na yung mga mangmang, sabi dito na ingatan natin yung ating dila. Kasi minsan kahit todo explain ka, maganda ng paliwanag mo, nasa ayos naman yung pagkabigkas mo, sa mga taong mangmang, ito ay hindi nila mauunawaan. Kaya mas iingatan natin yung ating dila. May mga tao kasing may mga tao po na kahit anong sabihin mo sa kanila, hindi kanila papakinggan. Mas paniniwalaan nila yung sarili nila, yung sarili nilang pangunawa, sarili nilang pananampalataya, explanation. Kahit tama pa yung sinasabi mo, may mga tao na hindi talaga nila papakinggan yon dahil mas believe sila sa sarili nila. Verse 10, Huwag mong baguhin ang hangganan malaon ng nakalagay, ni sasakupin ang lupa ng mga ulila. Pagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan at siya ang iyong makakalaban. Dito naman po sinasabi na may mga kababayan tayo na nasa laylayan ng lipunan. Tayo siguro naman nasa gitna na may kaya. Sabi dito na wag nating hahamakin or pag mamalupitan yung mga mahihirap or mga ulila. Dahil ang katulong nila ay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon, ang siyang kanilang kakampi. Kaya yung may mga tao na umaapi sa mahirap, sa mga ulila, darating yung paghiganti ng Panginoon sa kanila. At ang tagapagtanggol ng mga ulila at mahirap, walang iba kundi ang Panginoon. Verse 12. Verse 12 po tayo. Huwag kang hihiwalay sa mabuting aral at pakinggan mo mabuti ang salita ng karunungan. Verse 13, disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay iligtas mo ang kanyang buhay. Sa verse 12 po na tayo, sabi dito, na napaka-importante na paalala sa atin or payo na huwag tayong hihiwalay sa mabuting aral. Gagaya ng mga pinag-aaral natin tungkol sa Bible, ito po ay mabuting aral. Huwag po nating ihiwalay ang ating puso, ating isip, ating buhay dito sa mga aral na ito. Pakinggan natin mabuti ang salita ng karunungan. May mga tao na ginagamit o kapatiran na ginagamit ang Panginoon na pagbibigay sa atin ng karunungan. Ang Bible mismo ay karunungan ng Panginoon, ang kanyang salita. Ito po ay dapat nating pakikinggan mabuti. Verse 13 naman sabi dito na ang pagdisiplina sa bata ay napaka-importante. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. May sinabi dito, wastong pagpalo or tamang pagpalo. Sa isang bata, likas yung pagiging makulit. Pero may mga bata na minsan inosente sila sa ginagawa nila pero hindi na ito maganda. Isang pamagitan ng tayo mga nakakatanda or kayo mga magulang, pag may mga ganong pagkakataon na may mga bata na sumusobra na, hindi naman masama na paluin sila. Sabi nga ang wastong pagpalo, hindi naman nila ikamamatay. Napaka-importante po ng pagdisiplina sa bata. Dahil ito po ay sa verse 40 say, manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Kasi yung batang lumaking spoiled, ay mahirap yan pag laki niya na kalalakihan niya na gano'n na hindi siya pinapalo, walang dumidisiplina sa kanya. Baka pag kalaunang paglaki niya, magkaroon siya ng andun yung
yung ano yung yabang niya sa buhay, yung tingin sa sarili niya, boss, ganun. Or naging ma-pride na dahil nga na-spoiled na noong bata pa. Pero yung batang na disiplina, alam niya yung yung tama at mali, pinakilala sa kanya ng kanyang mga magulang, ng mga kapatid, na yung mga bagay na dapat niyang gawin at bagay na dapat niyang iwasan. At ito ay sa ikaliligtas niya. Verse 15, Anak, matutuwa ako kung lalabas kang matalino. 16, makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Yan, yung sabi dito ni Haring Solomon na andun yung kagalakan niya kung ang anak niya ay lalaking may karunungan. At yung kanyang mga sinasabi ay may karunungan. Kahit sino namang magulang, di ba? Na pag nakita nila yung anak nila na lumaking matalino at may karunungan, andun yung kagalakan na makita nila na ang anak nila ay may karunungan or naging wise. Sabi nga dito, makadarang pa ng pagmamalaki. Yan, or ipagmamalaki ka ng iyong magulang kung ikaw ay lumaking may karunungan. Ito po yung pagmamalaki in a good way. May mga magulang kasi na pinagmamalaki nila yung anak nila sa hindi magandang bagay. Halimbawa, pinagmamayabang na nila yung anak nila na tapos naaapakan na nila yung anak ng iba. Hindi po ganoon. Sabihin pinagmamalaki na nagkaroon ng karunungan ang kanilang mga anak. Yung proud ka na in a good way. Verse 17 na po yung, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, bagkus igalang mo si Yahweh habang ikaw ay nabubuhay. 18, kung magkagayoy ay gaganda ang iyong kinabukasan. Maliwanag na po yung pagkasabi dito. Hindi na po kailangan natin i-expand. Verse 19, Anak, maging matalino ka at pag-isipan ng mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Yan. Dito naman po isang payo ng magulang sa isang anak na maging matalino sa buhay. Yung pag-iisipan mo yung mga desisyon mo sa buhay. At sabi, may mga tao na dapat, may mga tao dito na iniiwasan or di dapat pakikisamahan. Yung mga nabanggit dito yung lasenggo, masiba sa pagkain. Sabi doon, sila yung masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Alam naman po natin na walang magandang patutunguhan ang paglalasing. At yung masiba sa pagkain naman, ito yung kain ka na ng kain parang walang bukas. Or yung sa sobrang masiba mo sa pagkain, inaagawan mo na pati yung iba or mahihina. Sabi dito, darating yung buhay na sila yung magdadamit ng basahan. Or ibig sabihin po dito is magkakaroon ng kahirapan sa kanilang buhay. Verse 22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Yan, maliwanag po na sinabi dito na yung mga father or mga tatay ay dapat nating painggan na sila yung mga magulang natin, utang natin sa kanila yung ating mga buhay. Noong
simula nang isinilang tayo na alaga, inalagaan niya tayo hanggang sa paglaki. Andun pa rin yung concern nila at paglingap sa atin. Minsan nga kahit may pamilya na andun pa yung pagmamahal ng magulang. Hindi nawawala yon. At yung pagkalinga, ang pag-aalala sa atin. Kaya napaka-importante na dapat natin silang pakikinggan. At yung sinabi pa dito, yung wag hamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Ito para sa akin, pwede din sa tatay na may mga anak na nakakalungkot na pagtanda ng kanilang magulang, pinababayaan na lang nila. May mga napanood akong balita yung nanay nila matanda na. Iniwan na lang sa kalye. Meron naman ako sa ibang bansa na panood na yung nanay niya sobrang tanda na rin. Ginagawa niya, binubugbog niya pa, pinapalo niya ng kahoy sa ulo. Makikita natin doon na wala yung pagmamahal doon. Wala yung pagmamalasakit doon. Diba, nakakalungkot. Hopefully, wala naman ganito sa ating church na at pag dumating man sa punto ng buhay natin na yung mga magulang natin ay dumating sa katandaan, andun dapat na sila ay ating aalagaan at lilingapin pa rin. Verse 23, hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaan. May tatlong binanggit po dito na kaalaman, unawa, at katotohanan. Yung tatlong bagay na yan ay dapat nating hanapin at pahalagaan at huwag nating pabayaang mawala sa ating buhay. Verse 24, ang ama ng taong matawid ay tingib ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. 25, sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat, ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Yan. Yung sa mga anak na pinapayuhan tayo na pagsikapan natin na tayo'y maging mabuti para tayo'y para yung ating mga magulang ay magkaroon ng karangalan, ng kagalakan sa kanilang buhay. Pero di naman po sinasabi dito na gagawin mo lang isang bagay para sa isang bagay para maipagmalaki ka ng magulang mo or hindi ka maging kahiyan sa magulang mo. Sinasabi po dito na kung ikaw ay magkakaroon ng mabuting buhay or pang karunungan at magiging mabuting anak ka, doon na ipapasok yung pagmamalaki ka ng magulang mo at yung karangalan nila na naging anak ka nila. Sa verse 26 na po tayo na, anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Verse 27, ang masamang babae ay mapanganib na patibong, tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya ay laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sinamang maakit niya ay natututong magtaksil. Yan. Ito po ay payo sa mga kalalakihan na tayo umiwas sa masamang babae. Dahil yung pag sinabing masama, siyempre ang idudulot nito ay pawang kasamaan lang. O walang magandang maidudulot ito sa ating buhay. Sabi nga, masamang babae, mapanganib na patibong, tiyak na mamamatay ang mahulog doon. At yung siya ay lagi nakaabang tulad ng magnanakaw at sinumang maakit niya ay matututong magtaksil. Ito sa may mga pamilya na minsan may mga masasamang babae na gagawin nilang lahat para magkaroon ng kasiraan yung isang magandang pamilya. Kaya andun yung paalala na iwasan sila. Marami po niyan, maraming masamang babae na sa mundong ito.
Verse 29, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa bagong alak. Ito yung tungkol sa mga lasinggero, lasinggera. Sabi dito may mga kalungkutan, may malaking panghihinayang, may kaaway, may kabalisahan, meron pa dito yung nasugatan ng di nalalaman. Diba sa pag-build ka na espiritu ng alak, minsan hindi mo na alam yung mga ginagawa mo. Minsan hindi mo na rin namamalayan na meron ka ng sugat. Marami na akong nakitang mga lasing. Sobrang kalasingan, minsan sagasaan. Paggising niya, sakit ng katawan niya. Minsan naman tutumba na sa kung saan-saan. Excuse me po. May naalala po ko yung kaibigan ng tatay ko. Dati, lasing siya. Si Papa meron siyang punching bag na gawa sa bola na walang hangin. May mga bato yon. Sobrang tigas talaga pag sinusuntok. Dahil nga lasing siya, ginawa niya, pinagsuntok-suntok niya yun. Nagmamayabang-yabang pa siya sa pagsuntok na sa punching bag na yon. Kinaumagahan, sabi niya, sakit daw ng kamay niya. Tumagambaga yung kamay niya. Dahil nga, hindi niya pala namalayan na nasugatan na siya o nasaktan na siya dahil sa labis na kalasingan. At sinabi dito, ito yung mga nararanasan ng mga taong sugapa sa alak. Yung yung addiction sa alak, naiiwasan ng po yan sa tamang panalangin at disiplina sa buhay. Nung kumuha po ako ng national ID, nakausap ko po yung nagtitinda ng kwek-kwek. Sabi niya, nakwento niya sa akin, dati daw addict siya sa sigarilyo at sa alak. Pero napasalamatan daw niya na siya ay naging nawala niya na yun sa sarili niya. Sabi niya napakahirap daw na alisin yung alak at paninigarilyo sa buhay. Pero daw sa paunti-unti ito ay naiiwasan. At hanggang sa mawala na, hindi na mababalikan. Verse 31, huwag mong tutunggahin ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Tutunggain. Yan. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito ay katakam-takam. Pagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Ito po, diba, totoo yung sinasabi dito na yung mga alak, lalo pag matapang, yan yung sabi na yung tama nito, grabe talaga. At kinaumagahan, andito pa rin yung pagkahilo, yung tabi nga nila, hangover po ba yan? May hangover pa sa alak. Yan, hindi ko po kasi naranasan na malasing. Pero nakikita ko sa mga nalasing na paggising nila, andun pa rin, may sakit sa ulo, may parang hinang-hina sila. Kasi nga doon yung epekto ng alak. 33, halos hindi na makadilat at parang matigas ang iyong dila at di ka pag-isip na mabuti. Yan po yung epekto ng pagkalasing. 34, ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malaking alon. Pasuray-suray ka at parang nakahiga sa gilingan. Yan yung di-describe dito, yung magiging epekto ng alak or pag ikaw ay na-filled na ng spirit ng alak. Ayun, pasuray-suray, hinahampas ng malaking alon kung saan-saan.
At yung ito pong matinding describe dito yung parang nakahiga sa gilingan. Diba? Yung paggilingan, diba? Yung ano mang dumaan doon na nawawala talaga ay nadudurog. Mayroon po pala mga nag-share. Basahin ko po muna. Hindi ko po kasi mabasa yung mga share. Yan, sabi po ni Brother Jonel. Naalala ko yung kinasal ako. Sabi ng pastor, ang magulang ay iiwan ng ikakasal o bubukod ng bahay, pero hindi kalilimutan, alagaan, palid at gabayan at tulungan. Ipasyal habang malakas pa, pakainin ng mga masasarap na pagkain habang may panglasa pa sila. Kasi kapag mahina na sila, gusto nating silang ipasyal, hindi na nila kaya. At pagkain ng sila ng masarap, dahil pag wala na sila panglasa, kahit anong sarap pa ng pagkain, hindi na nila ma-appreciate. Yung tungkol po sa magulang na yan, narinig ko po rin yan yung sinabi ng pastor nung kasal ni kuya, na yung importansya pa rin ng magulang kahit ikasal na. Kasi kapag diba, alam naman natin na pag kinasal na yung isang babae at lalaki, iiwan nila yung kanilang magulang at mamumuhay ng sarili. Pero sabi doon na hindi dapat kinakalimutan yung magulang. May sinasabi din na yung anak, hindi naman tungkulin ng anak na may mga ano kasi sabi doon, yung naalala ko pa yung ginagawang yung anak nila, papaaralin nila tapos pagtapos para sila magkaroon ng magandang buhay. Hindi po ganoon yon. Yung mga magulang, ginagawa nila yung tungkulin nila sa kanilang mga anak. Yun lang po yun. Hindi yung para lang sa may kapalit na sila para magkaroon sila ng maganda rin pong muhay na hindi naranasan ng sila yung malilit pa gano'n. Yung anak naman po na yung sasabing utang na loob or pagmamalasakit sa magulang, di dapat nating binabaliwala or minawala. Yung abang nandito po sila, yung may mga magulang po na makasama pa na nila, ipakita po natin o iparamdam na natin yung ating pagmamahal, yung appreciation sa kanila, na abang sila po ay malakas pa. Yeah. Salamat po sa nag-share. Yan, sa last verse na po pala tayo. Yan, verse 35. Ang sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Pabulagta man ako, walang kailangan. Pagbangon ko, iinom ako uli. Yeah, ito ba yung continuation pa rin po ng lasinggero, na yung sasabi niya, dahil sabi anong sa akin kung ako'y mahandusa, yung pinapakita lang po dito na walang magandang idudulot yung paglulong sa alak. Walang magandang maidudulot yung paglulong sa alak, kundi
kahihiyan at sakit ng katawan. Sabi nga sa Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito, di ba? Napaka direct to the point yung sinabi dito na nagpapababa ng dangal ng isang tao ang paglulong sa alak. Yan po yung ating napag-aralan sa hapong ito. Salamat po sa mga kapatid natin na matyaga pong nakiisa sa ating pag-aaral. Basahin ko lang po kung may comment. Wala na po yan. Ito po yung napag-aralan natin na tungkol po sa Kawikaan 4:23. Ito po yung kapag tayo, yung napaka-importante po na meron tayong manners or ng self-discipline din sa isang pagsasalo-salo or pag tayo naimbitahan sa isang party or pagsasalo-salo. Andun pa rin pinapakita natin yung ating pagiging Kristiyano. At yung tungkol sa bata at magulang na napaka-importante sa mga kabataan na hanapin o kahit di kabataan yung karunungan at kaunawaan. At yung sa magulang ay sa mga anak, napaka-importante pa rin yung pagmamahal at pag-aalaga o pag-aruga sa mga magulang kahit sila po ay nasa katandaan na. At yung katotohanan, kaalaman at unawa, ito po ay dapat nating pahalagahan at huwag nating pababayaan na mawala sa ating buhay. At yung sa mga huling verse po, sinabi dito na yung walang magandang maidudulot yung pagiging lasinggero or ng pagiging mahilig sa alak. Yan po yung ating napag-aralan sa hapong ito. Salamat po ulit sa bawat isa. Wala na po ba yung share niya? Bago po tayo magtapos, tayo po manalangin. Pagpala namin, Panginoon Diyos, na dakila sa lahat, may-ari ng lahat na naririto, baging aming mga hiram na buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon Diyos, sa isa pong mga lumipas na minuto ng aming buhay na kami po'y ginabayan niyo sa isang gawain na mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa mga salita mo na aming napainggan, nabasa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ang mga ito ay maitanim namin sa aming puso't isipan at gamitin namin sa aming buhay. Sa mga pagkakataon, mga pangyayari sa aming buhay ay iba-iba, Panginoon. Napaka-importante na magkaroon ng malawak na pangunawa at karunungan sa inyo, Panginoon, upang maging matuwid ang aming mga pagkilos at desisyon sa inyo, sa aming buhay, Panginoon. Samahan niyo po ang iyong mga anak sa bawat dako, sa lilipas pang magdamag ng gabi nito, Panginoon. Patuloy po namin inihiling din ang aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, malapit sa aming puso na may mga karamdaman. Ang kanilang buhay, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman ay inilalapit namin sa inyo, Panginoon. Sila po iyong pagalingin, Panginoon. At sa mga kapatid namin na hindi namin kapiling, ingatan niyo rin po sila, Panginoon, saan man po sila dako naroroon. Amin pong kahilingan din na patuloy niyo pong ibuhos ang masaganang biyaya at pagkapala sa bawat isa sa amin. Ang papuri at pasasalamat, Panginoon, ay patuloy na lagi lamang sa iyo. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa bawat isa. Ang papuri po ay lagi nating sa Panginoon.